Isang nakabibinging pairing ng telepono ang bumasa sa katahimikan ng himpilan ng pulisya sa San Isidro. Napapitla si SPO1 Angela Reyes, o ara para sa mga kasamahan niya, mula sa pakakayuko sa kanyang mesa na puno ng papeles. Ang tuno na iyon ay karaniwan lang sa kanyang trabaho, ngunit sa pagkakataong ito, isang hindi may paliwanag na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot niya ang tawa. San Isidro Police Station, SPO1 Reyes speaking. Isang napapanik na boses ng babae ang narinig niya mula sa kabilang linya sigang. Santos, ang guro ng kanyang maanak. Ma'am Ara. Si Angelo po. Na-aksidente. Sa isang iglap, ang buong mundo ni Ara ay tila huminto sa paiko at lumiit hanggang sa nakasya na lang sa isang salita, aksidente. Ang uniforme na suot niya ay biglang parang kumipot, ang bigat ng baril sa kanyang tagiliran ay tila nawala. Ang pulis na si Ara Reyes ay biglang naglaho. Ang natira na lamang ay ang inang si Ara. Anong nangyari? Nasaan siya? Okay lang ba siya? Sunod-sunod niyang tanong, ang boses niya ay nangingini na. Isang bagay na bihirang mangyari sa isang babaeng kilala sa kanyang katatagan. Umakyat po sa puno nga sa likod ng eskwelahan, nahulog po. Dumudugo po ang braso niya, ma'am. Dinala na po namin siya dito sa Rural Health Center, halos humihikbing paliwanag ng guro. Hindi na niya pinatapos ang guro. Papunta na ako, sabi niya, at ibinaba ang telepono. Bautista, ay cover mo muna ako. Emergency. Sigaw niya sa kasamahan habang namamadaling kinuha ang susingang kanyang moto. Yes, Ma'am Ara. Sagot nito, na nakahalata sa pag-aalala sa mukha ng kanyang superior. Habang pinapaharurot ni Ara ang kanyang motor sa maalikabok na kalsada ng San Isidro, ang isip niya ay lumilipat. 6 na taon. 6 na taon na niyang itinataguyod mag-isa ang kanyang tatlong anghel ang kambal na sina Angelo at Anton at ang bunso nilang si Angelica. Sila ang kanyang lakas, ang kanyang mundo, ang kanyang lahat. Sila rin ang kanyang pinakamalaking sikreto. Bawat umaga, hinaharap niya ang mundo ng may ngiti, isang maskara ng isang matata na ina at isang mahusay na pulis. Ngunit sa likod ng mangiting iyon ay isang patuloy na takot-takot na baka isang araw ay bumalik ang maanino ng nakaraan. Takot na baka ang kapirasong paraiso na binuo niya para sa kanyang mga anak ay biglang gumuho. At ngayon, ang takot na iyon ay nakatutusa anyo ngang isang aksidente. Diyos ko, protektahan niyo po ang anak ko. Paulit-ulit niyang dasal sa kanyang isipan. Pagdating niya sa Rural Health Center, isang maliit at lumang gusali na amoy pa ang pintura. Halos takbuhin niya ang pasilyo. Naabutan niya si Geng Santos sa labas ng isang silid, kasama sina Anton at Angie na kapo umiyak sa takot para sa kanilang kapatid. Mama. Sabay na sigaw ng dalawa at yumakap sa kanyang nga binti. Niyakap niya sila na mahigpit, isang mabilis ngunit puno ng pagmamahal na yakap, bago tumingin kay Geno. Santos. Nasa lupo, ma'am. Ginagamot na po siya, sabi ng guro. Huminga ng malalim si Ara at pinihit ang seradura ng pinto. Ang unang nakita niya ay si Angelo, nakaupo sa isang examining table, umiyak habang hawa ang kanyang braso. At pagkatapos, nakita niya ang likod ng isang lalaking nakaputing coat ang doktor. Sir, ako po ang ina, mahinang sabi ni Ara. Dahan-dahang lumingon ang doktor. At sa sandaling iyon, ang hangin ay tila ninakaw mula sa mabaga ni Ara. Ang tibok ng kanyang puso, na kanina lang ay kumakarera dahil sa pag-alala, ay ngayon na may tila tuluyang huminto. Ang mamatang iyon, ang pamilyar na hugis ng kanyang panga. Ang paraan ng pagtayo niya. 6 na taon ang lumipas, ngunit kilalang-kilala pa rin niya ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking iniwan niya ng walang paalam. Tony. Bulong niya. Ang pangalan ay parang kalawang sa kanyang dila. Si Dr. Anthony De Leon ay natigilan din. Ang profesional na ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng matinding pagkabigla. Ara, para silang dalawang multo na muling nakita. Nakatayo sa isang maliit na silid na biglang naging sentro ng kanilang magulong mundo. Ngunit ang sandali ay nabasa ng pehikbi ni Angelo. Agad na bumalik sa kasalukuyan si Tony, ang kanyang pagiging doktor ay muling nanay. Kailangan nating tahiin to. Maliit lang na sugat, pero malalim. Sabi ni Tony sa profesional na tono, ngunit ang kanyang nga mata ay hindi mayalis kay Ara. Tahimik na tumango si Ara, umupo sa tabi ni Angelo at hinawakan ang kamay ng anak. Anak, magpakatataka. Ha?
Nandito na si Mama. Habang nililinis at ginagamot ni Tony ang sugat ni Angelo, ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ni Ara ay mas mabigat pa sa anumang siga. Pinanot ni Ara ang makamay ni Tony, ang mga kamay na dati ay humahaplos sa kanyang mukha, ngayon ay ekspertong naayos sa sugat ng kanyang anak. Ang bawat kilos nito ay isang tila sundang na humihiwa sa kanyang puso. Gusto niyang maksalita, makpaliwanag, maktanong. Kumusta ka na? Bakit ka nandito sa San Isidro? Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nang matapos si Tony, binalot niya ng benda ang braso ni Angelo. Okay na yan, chum. Huwag mo lang masyadong igagalaw. Ha? Sabi niya sa bata na may pilit na ngiti. Salamat, Dok. Mahinang sabi ni Ara. Habang inaakay pababa si Angelo, tinawag niya sina Anton at Angie na pumasok na. Mama, okay na si Kuya? Tanong ni Angie, ang maliliit niyang mata ay puno ng pakaalala. Okay na. Baby, uuwi na tayo, sagot ni Ara. Ang tanging gusto na lang ay ang makalayo sa lugar na iyon, makalayo sa mga matang mapanuri ni Tony. Nakahanda na silang umalis. Hawak niya ang kamay ni Angelo sa isang jilid, at si Angie naman ay nakakapit sa kanyang palda. Si Anton, ang pinakatahimik sa tatlo, ay nakatayo sa likuran niya. Humakbang na si Ara palabas ng pinto nang marinig niya ang boses ni Tony sa likuran niya. Ara, sandali. Huminto si Ara ngunit hindi lumingon. Salamat ulit, Dok. Kailangan na naming umalis. Sandali lang. Pagulit ni Tony. Ang boses niya ay may kakaibang bigat na. Dahan-dahan siyang lumingon. At nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Tony. Hindi na ito gulat, kundi isang mas malalim na emosyon. Ang mamata nito ay hindi na nakatingin sa kanya, kundi sa mga bata. Ang tingin nito ay lumipat mula kay Angelo, papunta kay Angie, at sa huli, ay tumiti ito ng matagal kay Anton. Nakita ni Ara ang eksaktong sandali na nabago ang lahat sa isipan ni Tony. Ang pakunot ng kanyang no. Ang bahagyang pagbuka ng kanyang bibig. Nakita nito ang nakatayo si Dr. Anthony De Leon sa gitnang kanyang maliit na klinika. Matagal pagkatapos umalis ni Ara at ng tatlong bata. Ang amoy ng antiseptic ay tila naglaho, napalitan ng naiwang bakas ng pamilya na pabango ni Ara, isang amoy na hindi niya naamoy sa loob ng 6 na taon, ngunit hindi kailanman nabura sa kanyang alaala. Tila isang multo ang dumaan at nagiwan ng isang malaking katanungan na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Sino ang ama nila? Ang tanong na iyon ay hindi niya naisatine, ngunit sapat na ang nakita niya sa mga mata ni Ara, isang mabilis na paiwas, isang takot na hindi may kukubli. At higit sa lahat, ang mukha ng batang lalaking iyon, si Anton. Para siyang tumingin sa isang salamin na nakbalik-tanaw sa kanyang sariling kabataan. Ang parehong hugis ng mga mata. Ang parehong seryosong bibig. Imposibleng makamali. Napaupo siya sa upuan kanina iinupuan ni Ara, napahilamos sa kanyang mukha. 6 na taon. Isang mahabang, tahimik, at masakit na 6 na taon. Naalala niya ang lahat. Ang mabuwan ng paghihintay pagkatapos ng huli nilang pag-usap. Ang daan-daang text messages na hindi nasagot. Ang libo-libong tawa na diretso sa voicemail. Naalala niya ang pag-asa na unti-unting naging pag-alala. Nanawi sa galit, at sa huli, sa isang mapait na pagtanggap. Iniwan siya. Ganon lang kasimple, iyon ang konklusyon na binuo niya para protektahan ang sarili niyang puso. Ang sakit na dulot na paabandona na iyon ang natulak sa kanya sa isang padalos-dalos na desisyon, isang kasal na mabilis ding gumuho dahil sa panloloko. At ang sugat na iyon ang nagturo sa kanya na kamuhian ang lahat ng uri ng kasinungalingan. At ngayon, heto si Ara. Bumalik sa buhay niya. Hindi bilang isang alaala kundi isang babaeng may daladalang 3 buhay na sekreto. At isa sa mas sekretong iyon ay may mukha niya. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang nga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Bakit siya umalis? Bakit hindi niya sinabi? At bakit ngayon? Bakit sa San Isidro? Ang bayang pinili niya para takasan ang lahat ng gulo. Kinaumagahan. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Kailangan niya ng sagot. Ginamit niyang dahilan ang pagbisita sa bahay ni Ara para tingnan ang braso ni Angelo. Isang manipis na palusot, ngunit sapat na iyon. Nakatayo siya sa harap ng isang maliit at simpleng bahay na may halamanan sa harap. Kumatok siya, at ang puso niya ay kumabo na parang tambol. Si Ara mismo ang nagbukas. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at shorts, ngunit para kay Tony,
Siya pa rin ang pinakamagandang babae na nakita niya. Tony, sabi ni Ara. Halatang nagulat. Anong ginagawa mo dito? Kinakamusta ko lang si Angelo, sagot ni Tony, sinubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Pwede ko bang tingnan ang braso niya? Ah, oo naman. Pasok ka, sabi ni Ara, bagamat ang kilos niya ay nag-aatubili. Mabilis na tiningnan ni Tony ang braso ng bata, na masayang nakpakita ng kanyang battle scar. Ngunit ang atensyon talaga ni Tony ay nasa ibang bagay. Ara, kailangan nating mag-usap, sabi niya nang makalabas na ang mga bata sa sala. Napayuko si Ara. Tungkol saan? Tony, huwag ka nang makunwari. Ara, alam mo kung tungkol saan, mariin niyang sabi. Yung batang lalaki. Si Anton. Kamuhang-kamuha ko siya. Nakita niya ang pag-acting sa mga balikat ni Ara. Nakakamali ka lang siguro. Marami lang talagang makakamuha sa mundo. Sagot nito. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Salamat sa pag-check kay Angelo, Tony. Pero kailangan ko nang magluto, dagdag pa ni Ara. Isang malinaw na pagtatapos sa kanilang pag-usap. Bago pa man makasagot si Tony, isinara na nito ang pinto. Naiwan siyang nakatayo sa labas, punong pagkadismaya at lumalalim na galit. Isang pada. Naktayo si Ara ang isang pada sa pagitan nila, at wala siyang magawa kundi titigan ito. Kinahapunan, hindi pa rin matahimik ang isip ni Tony. Napasya siyang maglakat-lakat malapit sa paralan ng mabata, umaasang makakahanap ng pagkakataong makausap muli si Ara ng masinsinan. Mula sa malayo, nakita niya ang mga batang naglalaro habang naghihintay ng sundo, at pagkatapos, isang motosiklo ng pulis ang huminto. Bumaba ang isang matangkat na lalaking naka-uniforma, si Senior Inspector David Roxas. Tito David. Masayang sigaw ang tatlong bata at sinalubong ito. Napano ni Tony kung paano buhatin ni David si Angie, ginulo ang buhok ni Angelo, at tinapik sa balikat si Anton na parang isang ama. Nakita niya ang pamilyaridad, ang pagiging comfortable. Pagdating ni Ara, nginisyan siya ni David, isang ngiti na para kay Tony ay masyadong malapit, masyadong personal. Nagsasalos ba siya? Oh! At kinamumuhian niya ang sarili niya para doon. Sino ang lalaking ito? Gaano na sila katagal makakilala? Kasama ba siya sa sikretong itinatago ni Ara? Ang matanong ay lalo lang dumami. Nagpasya siyang umalis na, ngunit habang papalayo, isang pag-usap ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang kambal, sina Angelo at Anton, ay nagtatalo. Ako kaya ang mas kamukha niya? Sabi ni Angelo. Hindi, ako kaya. Tingnan mo, pareho kami nga mata. Sagot naman ni Anton, na itinuturo ang sarili niyang mukha. Kanino? Tanong ni Tony sa sarili. Kanino sila nagtatalo? Sa huling pagkakataon, lumingon siya. Nakita niyang maisang nakaupo si Anton sa isang bench, habang ang mga kapatid niya ay kinukulit pa si David. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay bumibilis sa bawat hakbang. Umupo siya sa tabi ng bata. Hindi ito natakot. Sa halip, tiningnan siya nito ng may seryosong ekspresyon. Ang nga matang iyon na parang salamin ng sa kanya. Hello, mahinang sabi ni Tony. Tinitigan lang siya ni Anton, tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. At pagkatapos, sa isang boses na malinaw at walang pag-alinlangan, nagtanong ang bata. Isang tanong na bumasa sa lahat ng pada na itinayo ni Ara at tumusok diretso sa puso ni Tony. Kayo po ba yung nasa picture ni Mama? Yung laging niyang tinitignan paggabi? Ang biyahe pauwi mula sa eskwelahan ay napunong isang nakabibinging katahimikan. Hindi na nagtanong si Ara tungkol sa pag-usap ni Tony at Anton. Hindi niya kailangan. Nakita niya ang lahat mula sa malayo ang paglapit ni Tony, ang pagupo sa tabi ng kanyang anak, at ang matamang pagtitih nito sa bata. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, natapos na ang laro. Ang pada na 6 na taon niyang itinatayo, brick by brick, ay nagsisimula ng gumuho. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin ang nga bata, naupo siya sa dilim ng kanilang sala. Hinaplos niya ang isang lumang picture frame na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Isang litrato nilang dalawa ni Tony, kuha sa isang beach sa Batangas, mga ngiti nila'y abot langit, walang bahid ng mga sekretong mapapabago sa lahat. Patawat, Tony. Patawat kung naging duwa ako, bulong niya sa hangin. Ngunit ang pahiningang tawat sa isang litrato ay malayong malayo sa paharap sa taong sinaktan mo.
Kinabukasan sa trabaho. Bawat pa-ring ng telepono, bawat papasok ng kung sino man sa himpilan, ay nagpapakaba sa kanya. Alam niyang darating si Tony. Hindi ito titigil hanggat hindi niya nakukuha ang sagot na nararapat sa kanya. At hindi nga siya nakamali. Nang matapos ang kanyang shift, paglabas niya ng istasyon, nakita niya itong nag-abang, nakasandal sa kanyang sasakyan. Ang tindi niya ay hindi na nagtatanong, ito ay nagahamon. Lumapit si Ara, ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Tony, panimula niya. Huwag ngayon, Ara. At huwag dito, putol ni Tony sa kanya, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang anak mo ang anak natin ang naksabi sa akin. Sinabi niya na tinitignan mo ang litrato ko tuwing gabi. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Wala na siyang lusot. Wala ng palusot. Wala ng kasinungalingan. Sumama ka sa akin, sabi ni Tony. Mag-usap tayo. Hindi na siya umimik. Sumunod na lang siya. Dinala sila ng sasakyan ni Tony sa isang pamilya na lugar ang baybayin ng San Isidro, malayo sa sentro ng bayan, kung saan ang tanging maririnig mo lang ay ang pahampas ng maalon sa dalampasigan. Ito ang lugar kung saan sila madalas mapunta nun kapag gusto nilang mapaisa. Ang pagpili ni Tony sa lugar na ito ay tila isang sadya at masakit na paalala. Pagbaba nila, ang malamig na hangin ng dapit hapon ay yumakap sa kanila. Naupo si Tony sa buhangin. Nakatingin sa papalubok na araw. Nanatiling nakatayo si Ara sa likuran niya. Bakit? Ara? Tanong ni Tony, hindi pa rin lumilingon. 6 na taon. 6 na taon mo akong hinayaang maisip kung ano ang nangyari. Hinayaan mo akong paniwalain ang sarili ko na binaliwala mo lang ako. Na lahat ng pinagsamahan natin ay wala lang sayo. Bakit? Naramdaman ni Ara ang paginit ng kanyang mata. Nagsimulang mamuo ang ngeluha. Hindi ganon, Tony. Hindi kailanman naging ganon, garalgal niyang sagot. May mission ako. Isang undercover assignment. Mapanganib. Hindi ko pwedeng sabihin kahit kanino, lalo na sa iyo. Ang ilagay ka sa panganib ang huling bagay na gagawin ko. Isang misyon? May panunuya sa boses ni Tony nang sa wakas ay lumingon ito sa kanya. Isang misyon na mas mahalaga kaysa sa akin? Kaysa sa atin? Hindi mo naiintindihan. Depensa ni Ara, tumaas na ang kanyang boses. Mga sindikato, Tony. Buhay ko ang nakataya. At nalaman ko lang na nabuntis ako noong nasa kalagitnaan na ako ng lahat. Anong gusto mong gawin ko? Tawagan ka at sabihin, "Hi Tony, magiging tatay ka na, pero baka mapatay tayong 2 taong pinagtatrabahuan ko." Iyon ba ang gusto mo? Ang ngaluha ay malaya nang dumaloy sa kanyang ngapisngi. Ang bigat na 6 na taon niyang kinikimkim ay nagsisimula ng bumigay. Pinili kong protektahan ka, halos pabulong niyang sabi. At para protektahan sila, tinitigan siya ni Tony, ang galit sa mga mata nito ay dahan-dahang napapalitan ng pakalito. Sila? Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Huminga ng malalim si Ara, pinunasan ang kanyang maluha, at tinipon ang lahat ng natitirang lakas niya. Ikaw ang ama, Tony, paamin niya, ang boses ay basak. Ikaw ang ama ng kambal. Ni Angelo at ni Anton. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, mas malakas pa sa ugong ng alon. Nakita ni Ara ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mukha ni Tony. Una ang pagkabigla. Sumunod ang hindi paniniwala. Pagkatapos, isang kislap ng galit dahil sa laki ng kasinungalingang itinago sa kanya. At sa huli, isang bagay na hindi inaasahan ni Ara, isang bakas ng kaligayahan. Isang hindi makapaniwalang saya na napatubi sa mamata nito. Anak ko? Nautal na tanong ni Tony, na tila ngayon lang lubusang naintindihan ang sinabi niya. Tumango si Ara, hindi na makapagsalita. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Tony. Napasabunot siya sa sarili niyang buho. May mga anak ako, 6 na taon na. At wala akong kaalam-alam. Ang boses niya ay pinahalong hinanakit at pagkamangha. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang magulong emosyon, may isang maliit na sinak ng paasa na sumilay sa puso ni Ara. Marahil, sa kabilang ng lahat, maintindihan niya. Marahil, mari pa silang maksimula muli. Ngunit ang paasang iyon ay kasing bilis ng paglubog ng araw. Mukhang seryoso ang pinag-usapan niyo. Isang boses ang bumasa sa kanilang sandali.
Pareho silang napalingon. Nakatayo di kalayuan si Senior Inspector David Roxas. Ang kanyang uniforme ay tila perpektong plansado kahit sa dalampasigan. Naglakad ito palapit, ang nga mata ay nakatuon kay Tony, ngunit ang ngiti ay para kay Ara. Inspector, malamig na bati ni Tony. Lumapit si David at tumayo sa tabi ni Ara, at sa isang kilos na para kay Tony ay sobrang posesibo, ipinatong nito ang kamay sa balikat ni Ara. Okay ka lang, Ara? Mukhang ginugulo ka nitong si Doktor. Okay lang ako, David. Nag-usap lang kami. Sabi ni Ara. Nabahagyang umiwas sa kamay nito. Ngunit huli na ang lahat. Ang tensyon ay bumalik. Mas matindi pa kaysa kanina. Tiningnan ni David si Tony mula ulo hanggang paa, na may isang mapanghama na ngiti. Pagkatapos ay bumaling ito kay Ara. At pagkatapos ay muli kay Tony. Na parang isang manlalaro na chess na nakakita ng isang magandang pagkakataon. De Leon, sabi ni David sa isang mababang boses na puno ng kahulugan, mas komplikado ang kwento kaysa sa inaakala mo. Nalaman mo na ang tungkol kina Angelo at Anton. Huminto siya sandali. Hinayaang lumubok ang nga salita. Pagkatapos, sa isang tonong nagtatanim ng lason, idinuktong niya. Pero natanong mo na ba si Ara tungkol kay Angelica? Ang nga salita ni David Roxas ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa buong sistema ni Tony habang nakmamaniw siya pawi mula sa dalampasigan. Pero natanong mo na ba si Ara tungkol kay Angelica? Paulit-ulit. Umalingaw iyon sa kanyang isipan na mas malakas pa sa ugong ng makina ng kanyang sasakyan. Angelica. Ang pangatlong bata. Bakit? Bakit nito ihiwalay ang pangalan ni Angie sa kambal? Ano pa ba ang hindi niya alam? Akala niya. Nakuha na niya ang pinakamasakit na katotohanan. Ngayon, nararamdaman niyang may isa pang bomba na naghihintay na sumabog. Sa sumunod na mga araw pinilit nito na maging normal. Ginamit niyang dahilan ang pagiging ama sa kambal para mas mapalapit sa pamilya. Dadalaw siya, magdadala ng prutas o laruan. Ngunit sa likod ng kanyang mangiti at pakikipaglaro, ang kanyang mamata ay naging mata ng isang investigador. Pinagmamasdan niya ang lahat. Pinanot niya si Angelo, ang bibo at makulit, na nakuha ang pagiging palangiti ni Ara. Pinanot niya si Anton, ang tahimik at seryoso, na salamin ng kanyang sariling pagkabata. Pareho nilang taglay ang mga pamilya na katangian ang hugis ang kanilang mga muha. Ang kulay ng kanilang buho. Ang paraan ng kanilang pagtawa. Sila ay mga piraso niya at ni Ara. At pagkatapos, pinanood niya si Angelica. Si Angie. Doon niya napansin ang bagay na hindi niya nakita noong una, noong ang isip niya ay nababalot pa ang pakabigla sa muli nilang pakikita. Si Angie ay may ibang ganda. Ang kutis niya ay bahagyang mas morena. Ang hugis ang kanyang nga mata ay hindi bilugan tulad ng sa kambal, kundi medyo singkit. Ang kanyang ngiti, bagamat kasing tamis, ay may ibang kurba. Walang bakas ni Tony sa kanya. At kung titingnan niyang mabuti, wala ring malinaw na bakas ni Ara. Pinaglalaruan lang ba akong isip ko? Tanong niya sa sarili isang hapon habang pinapanood ang tatlong bata na maglaro sa bakuran ni Ara. O baka naman talagang may itinatago pa siya. Ang pagdududa na itinanim ni David ay nagsimulang maugat at lumago, at ang magasanga nito ay nagsimulang pumulupot sa kanyang puso, ay sinasakal ang anumang saya na dapat niyang maramdaman bilang isang bagong ama. Hindi na niya kaya. Ang hindi pagkakaalam ay mas masakit pa kaysa sa pinakamasamang katotohanan. Isang gabi, hindi na siya napalam. Dumiretso siya sa bahay ni Ara. Ang nga bata ay tulo na. Naabutan niya si Ara sa sala, naktutupi ng damit. Nang makita siya nito, may gumuhit na paalala sa mukha nito. Tony? Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Sabi nito. Tumatayo. Hindi niya pinansin ang tanong. Lumapit siya. Tumayo sa gitna ng sala, at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng papapanggap, lahat ng pasensya, ay naglaho na. Ara, ayoko na nga sinungalingan, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng pagtitimpi. Tapusin na natin to. Sabihin mo sa akin ang toto. Tungkol kay Angie. Nakita niya ang pagkasinda sa mga mata ni Ara. Ang paggamin tungkol sa kambal ay mahirap na para dito. Ang tanong na ito ay tila isang bagay na mas matindi pa. Umiling ito. Isang maliit. Halos hindi mahahalata na pag-iling. Tony, anong sinasabi mo? Anak ko siya. Anak mo? O anak natin? Giyet niya.
Dahil tiningnan ko, Ara, sinuri ko. Walang bahit ko sa kanya. Kaya sabihin mo sa akin na yun. Sino ang amo ni Angelica? Ang huling tanong ay lumabas na may halong pait at selos na hindi niya napigilan. At doon, sa ilalim ng bigat ng kanyang tanong, gumuho si Ara. Ang kanyang nga balikat ay nanghina. Ang nga luha na kanina pa niya tila pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Humikbi siya. Isang tunog na puno ng pagod at sakit at 6 na taong pag-isa. Naupo ito sa sahig, at doon, sa gitna nga malinis na damit ng kanilang nga anak, ikinuwento niya ang huling piraso ngang kanyang sikreto. Nagsimula siya sa misyon. Sa babaeng naging informant niya isang ina rin, na desperadong makaalis sa sindikato para sa kanyang anak. Ikinuwento niya kung paano sila naging malapit, kung paano niya nakita ang sarili niya dito. Ikinuwento niya ang tungkol sa gabing right, ang gabi kung saan lahat ay nakamali. Nagkaroon ang putukan, Tony, sabi ni Ara sa basa na boses, ang tingin ay nasa sahi. Tinamaan siya. Sa harap ko. Habang nag-agabuhay siya, ang tanging hiling niya sa akin. Huminto siya, humikbi ulit. Ang tanging hiling niya ay iligtas ko ang anak niya. Ipinangako ko. Sa huling hininga niya, ipinangako kong alagaan ko si Angie na parang tunay kong anak. Tumingala siya, ang mukha ay basang-basa ang luha. Namatay siya dahil sa akin, Tony. Dahil sa misyon ko. Ang paalaga kay Angie ang tanging paraan para mabuhay ako nang may kapatawaran sa sarili ko. Nanganak ako sa kambal, at isinabay ko na rin ang pagrehistro sa kanya. Itinuring ko silang 3 na kambal, walang nakakaalam ng totoo maliban sa akin. At kay David, na siyang tumulong sa akin sa mga papeles. Si Tony ay parang binuhusan ng nagyayalong tubig. Ang lahat ng teorya niya, lahat ng hinala niya tungkol sa ibang lalaki, ay naglaho. Napalitan itong isang katotohanang mas malaki, mas komplikado, at mas mabigat kaysa sa kaya niyang dalhin. Ang babaeng mahal niya, ang ina nga niyang maanak, ay naalaga ng isang anak ng iba dahil sa isang pangako, dahil sa karangalan at responsibilidad. Isang sakripisyo, isang kabayanihan, at isang napakalaking kasinungalingan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang isip niya ay blanko. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na bakuran kung saan kaninang hapon lang ay naglalaro ang 3 bata. Ang 2 ay dugo niya. Ang isa ay anak ng isang pangako, isang multo mula sa mapanganib na nakaraan ni Ara. Dahan-dahan siyang bumaling pabalik kay Ara, na nakatingin pa rin sa kanya, ang nga mata ay puno ng takot, nahihintay ang kanyang hatol. Ang kanyang ekspresyon ay blanko. Ang kanyang puso ay manhid. Binuksan niya ang kanyang bibig, at ang mga salitang lumabas ay walang emosyon, walang galit, walang pag-unawa. Tanging isang purong, nakabibinging kawalan. Anong inaasahan mong gawin ko, Ara? Ano? Ang nga araw pagkatapos ng kanyang pag-amin ay lumipas sa isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Walang galit na sigaw mula kay Tony. Walang nga akusasyon. Walang kahit ano. At para kay Ara, ang kawalan na iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang masasakit na salita na maaari nitong ibato sa kanya. Nagiwan ito ang isang blankong espasyo, isang malamig na pader na hindi niya kayang akyatin o sirain. Sinubukan niya. Nagpadala siya ang isang text message kinabukasan. Tony, mag-usap tayo. Please. Nakita niya ang 2 aso na checkmark. Siin. Ngunit walang reply. Kinagabihan, tinawagan niya. Naring ito ng paulit-ulit hanggang sa kusa na lang mamatay. Hindi nito sinagot. Ang bawat hindi sinasagot na tawag, ang bawat mensaheng binalawala, ay isang dagda na break sa pader na itinayo ni Tony sa pagitan nila. Nagsimula siyang makaramdam ang pamilya na kirot ang parehong kirot ng paisa na naramdaman niya noong nasa gitna siya ng kanyang misyon, buntis at maisa. Ngunit mas masakit ngayon, dahil ngayon, natikman na niya muli ang paasa. Isang hapon, habang pauwi mula sa himpilan, nakita niya si Tony sa labas ng klinika. Nakikipausap ito kay David. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-usapan, ngunit nakikita niya ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si David, na may kunwaring paalala, ay may sinasabi habang tinatapi pa ang balikat ni Tony. Si Tony naman, nakayuko, ang mukha ay mas lalong naguhuluhan at nababagabag. Alam ni Ara na nilalason ni David ang isipan ni Tony. Alam niya na ginagamit nito ang sitwasyon para patunayang siya ang mas karapat-dapat. Ngunit wala siyang magawa. Anong karapatan niyang magsalita?
gayong siya naman ang unang nagsinungaling. Matapos ang pausap na iyon, ang distansya ni Tony ay naging isang malawak na karagatan. Minsan, nakasalubong niya ito sa palengke. Tumango lang ito sa kanya, isang mabilis at formal na pagbati, bago nagmamadaling lumiko sa ibang pasilyo. Ang dating init sa mata nito ay napalitan ng isang malamig at malayong tingin. Para siyang estranghero, mas masahol pa sa estranghero para siyang isang masamang alaala na pilit nitong iniwasan. Ang pinakamasakit ay dumating isang Sabado ang umaga. Habang nagdidili siya ang halaman, narinig niya ang dalawa sa kanyang makapitbahay na nagbubulungan sa may bakod. Kawawa naman yung bagong doktor, no? Sabi ng isa. Guwapo sana, mabait. Napunta lang sa pulis na may 3 anak na hindi malaman kung sino-sino ang ama. Narinig ko nga, sagot na isa pa. Ang gulong buhay. Imbes na makahanap ng kapayapaan dito sa San Isidro, mukhang gulo pa ang napasok niya. Hindi nila alam na naririnig sila ni Ara. Ang bawat salita ay parang matulis na bubok na tumusok sa kanyang matainga at dumireso sa kanyang puso. Ang sikreto na pinag-ingatan niya ay isa na ngayong sismis na pinapipiyestahan. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na sampal sa kanyang mukha. Mabilis siyang pumasok sa loob, isinara ang pinto, at sumandal dito, habang pinipigilan ang mga hikbi na gustong kumawala. Nang gabing iyon, ang bigat ay hindi na niya makayanan. Pumasok siya sa kwarto ng mga bata. Pinanot niya silang matulog ng mahimbing. Si Angelo, na nakayakap sa kanyang robot. Si Angie, na may maliit na ngiti sa kanyang labi. At si Anton, na kahit sa pagtulo ay seryoso pa rin ang itsura, tulad ni Tony. Ang mainosenteng mukha nila ang tuluyang bumasa sa kanyang puso. Anong nagawa ko sa inyo? Tanong niya sa sarili, habang tahimik na dumadaloy ang maluha sa kanyang pisngi. Dinala ko kayo sa mundong ito, ipinangga kong poprotektahan kayo. Pero ako mismo ang naglagay sa inyo sa gulo. Ang pagbabalik ni Tony ay dapat sana'y isang biyaya. Ngunit sa halip, ito ay nadala ng sakit at kahihiyan. Ibinunyak nito ang kanyang makasinungalingan at ginawang vulnerable ang kanyang nga anak. Ang pagiging bayani niya, ang paniniwala na kaya niyang akuin ang lahat, ay gumuho. Nabigo siya. Nabigo siya bilang isang pulis, bilang isang partner. At higit sa lahat, bilang isang ina. Naramdaman niya ang isang pamilya na pananais na tumakbo. Tumakas. Iyon ang ginawa niya noon para protektahan si Tony. Marahil, iyon din ang kailangan niyang gawin ngayon para protektahan ang kanyang nga anak mula sa isang sirang pamilya bago pa man ito mabuo. Mayroon siyang counting iPhone. Sapat na para maksimula sa ibang lugar. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Isang lugar kung saan si Angelo, Anton, at Angie ay pwedeng maging magabata lang, malayo sa mga aninongang kanilang nakaraan. Tumayo siya. Ang kanyang nga kilos ay mekanikal, ang kanyang puso ay manhit. Naglakad siya papunta sa kanyang aparador at inilabas ang isang luma at maalikabok na backpack mula sa pinakailalim na bahagi nito. Ito ang backpack na ginamit niya sa kanyang mission noon. Binuksan niya ito. Nagsimula siyang kumuha nga damit mula sa aparador ng mga bata, isang pares para kay Angelo. Isa para kay Anton, isa para kay Angie. Pinaksama-sama niya ang mga ito ng mayo sa loob ng bag. Pagkatapos, kinuha niya ang sarili niyang mga damit. T-shirt, pantalon. Ang bawat damit na inilalagay niya sa loob ng bag ay isang pagtalikod. Pagtalikod kay Tony. Pagtalikod sa San Isidro. Pagtalikod sa pag-asang minsan niyang hinawakan. Ang tanging nasa isip niya ay isang bagay lang. Kailangan niyang mawala. Ulit. Para sa kanila. Ang pada na itinayo ni Tony sa pagitan nila ni Ara ay nagsilbiring bilangguan para sa kanyang sarili. Sa bawat araw na lumilipas, ang katahimikang ipinataw niya ay nagiging isang ingay sa loob ng kanyang ulo. Sa klinika, hindi siya makapapokus. Ang mas simpleng kaso ay tila komplikado. Ang ngangiting ng pasyente ay hindi niya masuklian ng toto. Paano siya magiging manggagamot ng iba kung ang sarili niyang puso ay may malalim na sugat? Isang gabi, hindi na niya natiis ang pag-isa. Tinawagan niya ang isang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo, si Marco, na ngayon ay isang sundalo. Pare, napatawa ka. Bunga ni Marco sa kabilang linya. Wala naman. Kamustahan lang, sagot ni Tony, bagama alam nilang pareho na may mas malalim na dahilan. Nakuwento si Tony, hindi ngang buong detalye, ngunit sapat na para maintindihan ni Marco.
Tungkol sa isang babae mula sa nakaraan, isang malaking sikreto, at isang desisyon na kailangan niyang gawin. Nakinig ng mabuti si Marco. Nang matapos si Tony, sandali itong nanahimik bago nagsalita. Alam mo, pare, sa trabaho namin, ang nga sikreto ay bahagi ng buhay. Minsan, kailangan mong itago ang katotohanan para protektahan ang misyon. Minsan, para protektahan ang nga taong mahal mo. Hindi lahat ng sikreto, panloloko. Ang iba, sakripisyo. Ang nga salitang iyon hindi lahat ng sikreto, panloloko. Ang iba, sakripisyo ay tumama kay Tony na parang kidlat. Para siyang nagising sa isang mahabang pakakatulog. Ang buong buhay niya, pagkatapos siyang lokohin ganyang dating asawa, ay naging itim at puti. Ang isang kasinungalingan ay isang kasinungalingan, anuman ang dahilan. Ngunit ang sinabi ni Marco ay nagbukas ng isang bagong pinto sa kanyang isipan. Isang pinto papunta sa kulay abo, sa mga komplikadong emosyon na hindi basta-basta mahuhusgahan. Bigla niyang naalala ang mukha ni Ara noong naamin ito sa dalampasigan. Ang maluha. Ang takot. Ang pagod. Naalala niya ang kwento tungkol sa informan, sa isang pangakong binitiwan sa bingit ng kamatayan. Hindi iyon kasinungalingan para manakit. Iyon ay isang bigat na pinasa nito ng maisa sa loob ng 6 na taon para sa karangalan at para sa isang batang walang muwang. At si David Roxas, biglang luminaw ang lahat. Ang mamabait na payo nito. Ang manaalalang tingin. Naalala niya ang sinabi nito. Kung mahal mo, palayain mo. Hindi iyon payo ang isang kaibigan. Iyon ay salita ng isang mang-agaw, isang taong ginagamit ang kanyang sakit para itulak siyang palayo. Ang posesibong kamay sa balikat ni Ara. Ang mapanghama na ngiti. Si David ay hindi nakpoprotekta kay Ara, sinusubukan nitong angkinin si Ara. At siya, sa kanyang bulak na galit at sariling hinanakit, ay nakpagamit. Isang matinding pagsisisi ang bumalot kay Tony. Habang abala siya sa pagbibilang ng kasalanan ni Ara, hindi niya nakita ang sarili niyang pagkukulang. Ang kanyang pagiging makasarili. Ang kanyang pahatol. Hinayaan niyang saktan niya ang babaeng minsan niyang ipinangakong alagaan at ang 3 batang walang ibang kasalanan kundi ang maging bunga ng kanilang magulong nakaraan. Tumayo siya. Tapos na ang pag-alinlangan. Tapos na ang pag-isip. Alam na niya ang gagawin. Hindi ito tungkol sa dugo, sa apelido, o sa nakaraan. Ito ay tungkol sa puso. Tungkol sa pagbuo ng isang pamilya, kahit na hindi ito ang pamilyang inakala niya. Ito ay tungkol sa pagpili. At pinili niya sila. Pinili niya si Ara. Pinili niya si Angelo. Pinili niya si Anton. At pinili niya si Angelica. May determination sa kanyang puso, na mamadali siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nakmaneho papunta sa bahay ni Ara. Ang bawat metro na kanyang tinatakbo ay paglapit sa kanyang desisyon. Handa na siya. Sasabihin niya ang lahat. Hihingi siya ng tawad. Magsisimula sila ulit. Ngunit pagdating niya, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Madilim ang bahay. Ang pinto sa harap ay bahagyang nakaawang. Bumaba siyang sasakyan, isang masamang kutob ang kumalat sa kanyang dibdib. Ara? Tawag niya, habang dahan-dahang itinutula ang pinto. Walang sumagot. Pumasok siya. Malamig at walang laman ang sala. Mayos ang lahat, ngunit may pakiramdam ng paglisan. Sa ibabaw maliit na mesa sa gitna, may isang nakatuping papel. Kinuha niya ito, nangingini ang mga kamay. Binuklat niya. 2 salita lang ang nakasulat sa pamilya na sulat kamay ni Ara. Pasensya na. Gumuho ang mundo ni Tony. Huli na ba siya? Umalis na sila. Nahanap siya sa kwarto. Walang tao. Ang nga aparado ay bukas at may mga espasyong wala ng laman. Umalis na nga sila. Tumakbo na naman si Ara. At sa pagkakataong ito, kasalanan niya. Sa sobrang gulat at takot, ang unang pumasok sa isip niya ay si David. Dinial niya ang numero nito. Roxas speaking. Nasaan sila, David? Sigaw ni Tony, walang paligoy-ligoy. Nasaan si Ara at ang nga bata? Isang sandaling katahimikan bago sumagot si David, ang boses ay may halong pakukunwaring gulat. Hindi ko alam ang sinasabi mo. De Leon. Baka naman napagod na sayo at nagbakasyon lang. Huwag mo akong lokohin. Alam kong may alam ka. Kung ako sayo, Doktor, sabi ni David, ang boses ay nagiging malamig at mapangasa, hayaan mo na sila. Mas mabuti pa para sa kanila ang isang buhay na wala ka,
at ibinaba nito ang telepono. Napahampas si Tony sa pada, isang sigang ng pagkadismaya ang kumawala sa kanya. Saan siya pupunta? Saan niya sila hahanapin? Nag-isip siya. Pilit niyang inalala ang lahat ng kwento ni Aranon. At bigla, isang lumang alaala ang pumasok sa kanyang isipan, isang maliit na pampublikong parke sa dulong bayan. Malapit sa isang lumang parola. Doon daw siya napupunta noong bata pa siya kapag malungkot siya. Para mapaisa at makausap ang mga alon. Walang kasiguraduhan, ngunit iyon lang ang meron siya. Muli siyang sumakay sa sasakyan at pinaharurot ito patungo sa lugar na iyon. Ang puso niya'y isang halong ng dasal at desperasyon. Pagdating niya, halos takbuhin niya ang daan papunta sa malumang swing. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang poster, nakita niya sila. Nakaupo si Ara sa isang duyan. Yakap-yakap ang tatlong bata na tila natutulog na sa kanyang kandungan. Ang kanyang muka ay pagod. Ang kanyang mga mata ay blanko. Talunan. Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig ni Ara ang kanyang mga yapa at tumingala. Ang mga mata nito ay napuno ng gulat at takot. Tumayo siya sa harap nito, sa harap ng kanyang mag-ina. Nakita niya ang babaeng mahal niya sa pinakamababa nitong punto. Walang galit. Walang panunumbat. Tanging isang pusong puno ng pagsisisi at isang desisyong buo na. Sa pinakamahinahon at pinakaseryosong boses na kaya niya, sinabi niya ang nga salitang magpapabago sa kanilang lahat. Uwi na tayo, Ara. Sa isip ni Ara, ang nga salitang uwi na tayo ay parang isang panaginip. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ang kanyang isip ay suko na, at ang kanyang puso ay manhit. Tumingala siya kay Tony, hinahanap ang anumang bakas ang panoloko o awa sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita, isang kalinawan, isang pagsisisi, at isang desisyong buo at hindi matitinak. Dahan-dahan siyang tumango, hindi dahil sa lubos na pagtitiwala, kundi dahil sa matinding kapaguran. Wala na siyang lakas para tumakbo pa. Maingat na ginising ni Tony ang mga bata, isa-isa. Angelo, Anton, Angie, gising na. Uwi na tayo. Bulong nito. Ang boses ay puno ng lambing na ngayon lang narinig ni Ara mula sa kanya para sa mga bata. Kinuha niya si Angie na mahimbing pa rin ang tulo, habang inakay naman ni Ara ang inaantok na kambal pabalik sa sasakyan. Ang bayahe pabalik sa bahay ay tahimik. Ngunit ibang-iba ang katahimikan ngayon. Hindi ito ang mabigat na katahimikan ng galit o ang malamig na katahimikan ng paiwas. Ito ay isang katahimikang marahan, isang espasyo kung saan ang mga salita ay hindi kailangan dahil ang mga puso ay nagsisimula ng mausap. Pagdating sa bahay, ipinasok ni Tony ang mga bata sa kanilang silid. Si Ara naman ay naupo lang sa sofa, nakatingin sa kawalan, hinihintay ang susunod na mangyayari. Nang bumalik si Tony sa sala, hindi ito umupo sa kabilang dulo. Umupo ito sa tabi niya, hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman niya ang init nito. Naramdaman ni Tony ang paalinlangan ni Ara. Nakita niya ang takot na nakakubli pa rin sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim. Ito na ang sandali. Ara, panimula niya, ang boses ay mababa at seryoso. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Patawarin mo ako. Tumingin ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang kanyang buong kaluluwa. Patawarin mo ako sa pagiging makiti ng utak ko. Sa pagiging makasarili. Hinusgahan kita nang hindi ko man lang sinubukang unawain ang bigat na pinasan mo ng mag-isa. Ang sakripisyo mo. Para sa akin. At para kay NG. Hindi iyon kasinungalingan. Iyon ay isang kabayanihan na hindi ko nakita dahil nabulag ako ang sarili kong sakit. Simulang mamasa ang mga mata ni Ara. Tony, hayaan mo akong matuto, Ara, papatuloy ni Tony, at sa pagkakataong ito, marahan niyang kinuha ang kamay ni Ara. Mainit ito, isang kaibahan sa lamig na nararamdaman niya sa mga nakaraang araw. Hayaan mo akong maging ama sa mga anak natin. Kay Angelo at kay Anton. Huminto siya sandali, at tinitigan siya ng diretso sa mata. At hayaan mo akong maging ama kay Angie. Kung papayagan mo ako, kung papayagan niya. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara, Tony, at ng kanilang pamilya. Isang pamilyang sinubok ng galihim ngunit pinatata ng pag-ibig na piniling maging tapat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito.
Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko ang bigat na pinasan ni Ara, ang galit at pagkalito ni Tony, at ang inosenteng pag-asa sa mga mata ni na Angelo, Anton, at Angelica. Nejing bahagi kayo ang kanilang bawat luha at ngiti. Ang kanilang istorya ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa masasayang simula. Ito ay tungkol sa katapangang harapin ang magulong gitna, sa pag-unawa sa mapakakamali nga karaan, at sa pagpiling manatili kahit na ang lahat ay nagsasabing dapat ka nang bumitaw. Ipinakita rin nito na ang isang pamilya ay hindi laging sinusukat sa dugo at eplido, kundi sa pagmamahal na kayang ibigay, sa pangunawang kayang ialay, at sa makapangakong pinipiling tuparin. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral o damdamin na pinakapumata sa inyong puso? Aling bahagi ng kuwento ang hindi ninyo malilimutan? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong masalobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mga komento ay isang inspirasyon para sa amin na magpatuloy sa paglikhang mga kuwentong sumasalamin sa ating mga karanasan. Muli, maraming salamat sa inyo. Mahal naming tagapakinig. Hanggang sa susunod na kwento.